Hi everyone, happy October. It's Snack here. So welcome back sa mga bago. Hi, nice meeting you. This is Snack, your friendly tarot reader and guide. Ayan siya. So yan, October na nga and sorry kung late tayo nag-upload but bago tayo mag-start ng reading, tulad nga ng promise ko last time, meron tayong top 5 or something 5 na eme before we do the reading. So for this month, this is your 5 affirmations that you can use for the month of October. Ayan, 5. So, meron tayong cheat sheet. Para syempre hindi tayo magkamali. So, ayan. Number 1. I trust the journey I'm on and believe everything is unfolding perfectly. Ibig sabihin po nito is, you should trust the process ng buhay. And ito yung kahit hindi mo na siya maintindihan, hindi mo na maintindihan yung mga nangyayari, just have to trust the process. Kung ano man yung nangyayari, it's really happening for a reason and there's a reason why. Ayan. So number 2, I am open to the new opportunities that October will bring. So be ready and welcoming sa mga bagong parating. Ngayong October, mapabagong kaibigan pa yan, bagong experience, and of course, changes, chances, lahat ng bago. Be open. Number 3, I radiate confidence and embrace change with grace. So, you just have to believe your face today. You have to believe in yourself and of course face challenges with a positive attitude, knowing that you can handle whatever comes. So parang be confident and embrace whatever things will come to you with a positive mind, positive attitude, ganyan. And alam mo yun, yung tipong ano man yung ibigay sa'yo, kaya mo. Hindi yan binigay sa'yo kasi hindi mo kaya eh. Diba? So, kakayanin mo. Parang sabi nga nila, susuka pero hindi susuko. Okay. Number 4. I release any fears and doubts and welcome abundance into my life. Ito yung you have to let go of everything na nag-hold sa'yo. So, let go of the things that is anything that is holding you back. Instead, mag-focus ka kung paano ka mag-attract ng success, ng love, ng prosperity, ng pera. Huwag mong isipin or huwag mong ilagay yung focus mo sa mga problema. Focus mo kung paano ka mas gagaling, mas magiging successful, paano lalong magmahal at maging mayaman. Okay? Number 5. This is the last one. I am in alignment with my higher purpose and ready to receive guidance. So, you are on the right path and open to receiving wisdom from the universe, your intuition, or your higher self. So, ito yung ready ka na to receive everything from the universe. Be open. And babalik tayo sa number 1 is kahit hindi mo na maintindihan, kahit ang gulo-gulo na, just trust the process. Okay? So yan ang ating 5 affirmations for the month of October and I hope kahit papaano ay diba, may nakuha kayo dun sa 5. Kahit isa lang doon, i-ano nyo ngayong October. And sa mga gusto ng tarot reading nila, just stay tuned. And of course, thank you so much sa mga nag-subscribe. And sa mga balak mag-subscribe, ayan siya. And sa mga nag-follow sa social media pages ko, thank you so much. So, let's go to our tarot reading. Hello sa mga may Taurus, Sun, Moon, and Rising. And ito yung mga may Sun sign na Taurus na pinanganak ng April 20 to May 20. Ayan. And merong Rising, Moon, and Venus. Ayan. I-check nyo yan. And, of course, again, meron po tayong free will. May free will po tayo. Okay. And, sa free will na to ay meron sa inyo po kung aanihin nyo yung message. Kung kukunin nyo yung message o hindi, nasa inyo yan. Buhay nyo yan. Diba? It's up to you, my dear. Nasa inyo po yan.
Okay, let's see. Anong meron ngayong October? Bet, ang ikot ko. Knight of Swords. Uy. So actually, hindi naman masyadong ganap ang October ng ating mga Taurus. Okay. Ayan. So, ang sabi sa inyo sa mga may Taurus Sun, Moon, and Rising, meron tayo ditong Knight of Swords. So, if titignan nyo, para siyang tumatakbo, may hinahawi. Hindi na pupunta siya sa motor niya. Kasi may pupuntahan siya, mabilis na mabilis. At, meron din tayong Emperor. Ito yung parang, we are in, yung goal natin is to become stable. And gusto natin is mabilisan. Gusto ko maging stable agad-agad, eme. Yun ang drama ng mga Taurus Sun, Moon, and Rising. Ayan. So, yan yung drama nyo for this month. Mabilisang asenso, mabilisang success. Ayan. Wow. Taray ng inyong goal. Okay, umpisahan natin muna sa magiging problem. Meron tayong 7 of Swords and King of Swords. So, bakit siya naging problem, ate? King of Swords nga yan, saka 7 of Swords. Ito kasi yung tipong, alam mo, kunyari si King, alam mo yung mga gagawin mo eh. You're mentally prepared. Pero, alam mo yung walang puso. Kasi pwedeng, ang mangyayari kasi nito sa sobrang gusto mong bilis na maging successful, wala ka nang pakialam kung may mga masasagasaan ka, may mga maapakan ka, which is, syempre, di ba, hindi naman maganda yun sa ibang tao. Pero, yun na lang yung naiisip mo para umangat ng mabilis So, just be careful kasi baka nga, sabi ko nga, baka may mga taong magalit sa'yo kasi feeling nila na apakan mo na sila, masasagasaan mo sila. So, yun yung parang pinaka-problem ng October at sa mabilisang asenso na gusto mo. Okay? When it comes to passion, dito naman sa gusto mo, everything is actually okay. Meron pa pala dito yung source. So, dito tayo sa problem. Hindi pa pala siya tapos. I'm sorry. So, sa mabilisan. Ito yung mga goals na ang bilis-bilis mong, sabi ko nga, alam mo na yung mga plano mo. Mentally prepared ka na. Alam mo na may mga plano ka na. Ayun lang. Sa sobrang bilis nga ng asenso na gusto mo, ayun, baka may maapakan kang tao. When it comes naman sa gustong-gusto mong mga bagay, sa passions mo, dagdagan mo lang ng puso. Masyadong masculine kasi yung making din kasi dito. We understand na gusto mo talaga. Kasi kung ano man tong success na gusto mo, gusto mo talaga siya. Nakaano siya sa problem mo. Kaya lang, ang kasi dito, you have to give heart. Sabi ni Two of Wands. Hindi kasi pwedeng gusto mo lahat-lahat. Hindi. You have to, bukod sa alam mo na yung mga bagay-bagay na gusto mo, para maging successful, you have to add heart. Wag masyadong masculine. Bigyan mo ng konting feminine side. But, I can see that everything is actually okay naman. Magiging successful yung mga gusto mo. It's just that you have to add more heart, more emotions. Kasi masyadong strong yung personality mo. Masyadong strong yung pag-atake mo sa mga bagay-bagay. So, I think, mas magiging successful ka, Taurus, if you're going to balance lahat and put a heart on it. Lagyan mo lang ng puso ang mga bagay-bagay. Lumabas nga si 10 of Cups, which is, dito naman sa mga emotions. I know you're happy when it comes to your relationship, to whoever, family, partner,
Friends, okay yung relationship nyo ngayon eh. But just to remind you, baka sa gusto mong biglaan at mabilisang success, may mga maapakan kang tao, which is ang masama dun, ang masakit dun, baka yung mga close friends mo pa, family mo pa. So, be cautious. Yun lang yung sinasabi ng cards natin. And also, um, you will gain a lot when it comes to money, sa pera, sa karir mo. You're harvesting. Andito na swerte na per months, diba? Parang you're just harvesting, kinukuha mo na, napaka-abundant mo ngayong buwan na to. And I think it's really time for you to return things as well. Kasi may Six of Pentacles tayo, which is, sa sobrang dami mong blessings na matatanggap ngayong October, I think, para mas maging blessed ka is to share those blessings as well. Hindi yung puro ikaw lang ang tumatanggap. You have to share or give blessings as well. Hindi naman siya monetary, hindi naman mga ganun. Siguro, let's say na share blessings, like share mo sa kanila yung tips and tricks kung paano maging successful. In that way, hindi nila maisip na inaapakan mo sila, hindi nila maisip na binabaliwala mo sila. In that way, you can help them through tips, diba? That is already a one thing or isa sa actions so you can help your friends. Hindi yung kunyari sa work, ang galing-galing mo sa work, minsan may naiinis na sa'yo na hindi man lang to mag-share ng mga dapat i-share na mga tips naman para lahat tayo angat. So siguro you have to share sa kanila ano yung mga good, okay, hindi yung mga pangit, hindi yung mga tactics na hindi dapat. So you have to share siguro yung mga good things that you're doing sa work mo. That's the reason why pasado ka lagi sa metrics mo. Or ano yung mga ginagawa mo, ba't nabibili mo lahat yung mga gusto mo, ano yung saving tips and tricks mo, savings, paano ka mag-ipon, or mga ganyang bagay. Kung paano ka mag-set ng goal, short and long term goal, you have to tell them how. Or kung if you want monetary naman, you can also give monetary donation, pwede kang mag-donate. Ano pa ba? Syempre kuripot, hindi ko naman sinasabing kuripot ka, pero most ang tao is kuripot. So, pwedeng hindi pera, pwedeng in kind, kanyan. Mga ganung bagay-bagay. And a message for you as well, Taurus, is changes. You have to accept whatever the changes that will happen, good or bad, kasi the reason why may changes, it's for your own good, para sa ikakaganda ng buhay mo. And lead your metamorphosis. Yun, change. Kasi nga, di ba? You will not be a great butterfly pag hindi ka naging, ano kasing tawag nun, bago maging butterfly? Cocoon. Hindi, larva. Diba? Hindi ka magiging beautiful butterfly without those changes, without struggles. And again, be careful. Dapat, kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay, wag lang puro action. You have to add at least emotions and heart to it. Okay? Again, sa mga may Taurus Sun, Moon, and Rising, this is the reading from the card. Nasa iyo yan. If you will keep it or not, may free will tayo to do or to accept or hindi. Okay? So that's all for me sa mga may Taurus Sun, Moon, and Rising, and Venus. Bye-bye!